Gusto mo bang pumunta sa isang lugar o isang location point na ibinigay sa'yo o isang location point na naiplat mo sa mapa? Wala ka nang dapat ipag-alala dahil yan ang ating tatalakayin ngayong araw. Kaya kung ready ka na, mag-like at subscribe ka na at sama-sama tayong matuto. Sa land navigation, meron tayong apat na method na ginagamit upang tukuyin ang isang lugar o location point. Meron tayong intersection, resection, modified resection, at polar plot. Ang apat na ito ay very useful lalo na kung ikaw ay navigator sa inyong team, mapasundalo ka man, mountaineer, o simpleng mamamayan na naligaw sa gitna ng gubat. Ang apat na ito ay may iba't ibang uri ng layunin sa paggamit. Sa araw na ito, alamin natin kung ano nga ba ang pinakamadalas na ginagamit sa land navigation. Ito ay ang polar plot. Ano nga ba ang polar plot? At bakit maraming bumabagsak dito? Ang polar plot ay isang paraan ng paghanap sa hindi pa tukoy na lugar mula sa isang tukoy na location sa pamamagitan ng pagbibigay ng direksyon at distansya patungo roon. Sa makatwid, given na ang direksyon at distance ng isang lugar o meron na tayong pinagbabatayan. Maaaring bigay na sa iyo o ikaw mismo ang tumukoy nito sa mapa. Kung hindi mo pa alam ang pagtukoy ng direction at distance, matututunan mo ito sa ating video na Map Reading at Land Navigation Part 1. Pwede mong i-click ang link sa ibaba. Ang polar plot ay gumagamit ng distance at direction. Ibig sabihin, gagamit tayo ng mapa para sa distance at compass naman para sa direction. Upang lubos na maunawaan, tandaan na ang distance ay tumutukoy sa layo o distansya ng lugar sa iyong position, mapameter man o kilometer. Ang direction naman ay tumutukoy sa degrees sa compass mula sa iyong position tungo sa direksyon na nais mong puntahan. Halimbawa, ito ang iyong location at ang binigay sa iyo na distance ay 2 km at ang direksyon naman ay 22 degrees. Kung malapit ang distance, maaaring compass na lamang ang iyong gamitin upang tukuyin ang lugar. Ngunit dahil ito ay may kalayuan, gagamit tayo ng mapa upang humanap ng landmark na malapit sa ating target upang mas madali natin itong makita. Sa pagplot, markahan ang iyong location. Mula sa iyong location, guhitan ang 22 degrees sa mapa gamit ang GTA. Pagkatapos ay alamin mo sa scale bar kung gaano kahaba ang 2 km. Maaari kang gumamit ng papel, tali o ruler. Pagkatapos ay itapat ito sa linya ng direksyon at markahan ang dulo nito. Ito na ang magsisilbing target point mo. I-analyze ang area. Alamin kung saan ito, anong nasa paligid niya, ano ang mga obstacle na maaari mong daanan, ano ang pinakamadaling ruta,
at kumuha ng landmark sa lugar. Kung maayos na ang lahat, maaari mo nang puntahan ang iyong target point. Gamit ang compass, sundan mo lang ang direction at tansyahin ang distansya nito at dadalhin ka na nito sa iyong target point. Tama ka ng pagkakarinig. Tatansyahin ang distance papunta rito. Kaya kung wala kang reference o landmark na kinuha papunta sa target point mo, ay mahihirapan ka o posibleng maligaw ka. Tandaan na ito ang pinaka-critical part at dito rin maraming naliligaw. Bakit nga ba sila naliligaw? Dahil din sa pagpunta nila sa target point ay nababago ang distance dahil sa mga obstacle na dadaanan mo na maglili sa'yo sa iyong direction. Kaya dapat ay palagi kang titingin sa iyong compass kung tama pa ba ang direksyon na binabaybay mo. At palagi kang merong reference every time na lilis ka sa iyong direksyon upang umiwas sa mga obstacle. Dapat din ay alam mo kung gaano kalayo ang 100 meters, 500 meters o hanggang 1 kilometer para ma-analyze mo ang iyong target distance sa actual ground. Sa method na ito, kailangan lang na marunong ka mag-analyze ng lugar o mga terrain at siguradong matutukoy mo ang lugar na gusto mong puntahan. Sana ay marami kayong natutunan sa ating video na ito at umaasa ako sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Maraming salamat po sa ating mga subscribers at sa patuloy na mga pag-like at comments of feedback. Maraming salamat po. Kita-kita tayong muli sa ating next video. Ingat!